umaga po sa ating lahat at magsisimula po tayo ngayon sa ating Sunday School at meron po tayong more than 40 minutes to talk about our lesson this morning. Last lesson for this year is about witnessing for Christ. Tayo po ay nasa lesson 11 na. Ngayon, ano pong minsan may mga pagkakaano tayo, no? Differentiation ng terms. Witnessing, soul winning, ano pa ba yung isa? Evangelism. Alam ko meron pang isa eh. Soul winning, evangelism, witnessing. Ano bang pagkakaiba ng mga to? Yung essence niya pare-parehas lang. To share the gospel. Okay, pero yung iba, mas prepare nila gamitin yung word na witnessing. Kasi you witness your life and you share the word. Yung iba naman, soul winning or evangelism, ano pa man, but the essence is to share the gospel and to live the gospel, pare-parehas lang yun. So, siguro mga preference lang. Okay. Posible po ba na tayo ay maging secret believer? Pag sinabi natin secret believer, yung hindi pinapaalam na siya ay Christian. Katulad ni Joseph of Arimathea, yes, but eventually, iko-confess mo din who is the Lord Jesus Christ. Nung time ng mga Romans, nung after ni Nero, during the time of Nero and after Nero's, ang mga Romans kasi, ang kaibahan nila sa mga Greeks, tsaka sa ibang mga empire, malaya sila. Malaya yung mga nasasakupan nila, sambahin kung ano yung sinasamba ng bansang yon. For example, yung mga Jewish, meron silang one God, monotheism. Okay? But, nung time ni Nero, at after niya, ganito ang transaksyon. Sige, you may worship your God. Okay? But, kailangan mag-alay ka din, mag-pledge allegiance ka din sa mga gods namin. Sa mga Diyos, mga kinikilala naming Diyos. And, ginamit tong tactics ng emperor, kasi alam ng emperor na ang mga Christians, hindi nila itatakwil. Malalaman mo kung sino yung totoong Christians kasi hindi sila sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. So kapag hindi ka nag-pledge allegiance sa mga Diyos-Diyosan nila, ipe-persecute ka. Okay? Kaya matindi ang persecution since then ng mga followers of Christ, ng mga Christian. So katulad ni Joseph Arimathea, so isa sa kabilang sa isang group, religious groups nung time ni Jesus Christ. But later, he confessed Christ in his action. Wala tayong mababasa na sinabi ni Joseph of Arimathea, "My Lord and my God," katulad ni Thomas. But in his action, he asked the body of Christ. So si Joseph of Arimathea, siya ay isang mayaman. Kaya na-fulfilled yung prophecy sa Isaiah chapter 53 na si Jesus Christ, siya ay ililibing sa libingan ng mayaman. Yun yung tomb. Okay? So pag mahirap ka, hindi sa tomb. Sariling tomb ni Joseph of Arimathea. Believers have different skills, talents, and gifts, but every believer has responsibility to be witness of Christ in some way. Last prayer meeting, pinag-aralan natin yung gifts. At ang gifts, merong measure. Ibig sabihin, merong it pertains only for you. Kumbaga, hindi tayo magkakaparehas ng gift. Hindi tayo magkakaparehas ng talent. But, meron tayong isang dapat na pinagkakasunduan na lahat ng Kristiyano, ito ay responsibilidad. Walang iba kundi ay maging saksi ni Kristo. Okay? Witness. Now, when we say witness, hindi natin nakita personally si Jesus Christ. Narinig, katulad ng sinabi ni John sa 1 John chapter 1, which we seen, we heard, we have handled the word. Hindi katulad nun. But we witness in a sense that we believe the Lord Jesus Christ, we believe the gospel, and it changed us. Binago tayo ng Panginoon.
And gusto natin, saksi tayo kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. At gusto natin na maibahagi din ito sa iba. Okay? Now, what is the ministry for all believers? Katulad ng nasabi natin, that is witnessing. Soul winning, evangelism, ano pang ibang tawag natin? We are commanded, basahin po muna natin sa Acts. And some of us, we already memorize this verse. Sa Bible school, dapat kabisado mo to, no? Acts chapter 1, verse number 8. But, bakit nga ba sinabi yan? Bakit sinabi ni... Actually, medyo malalim tong chapter na to eh. Minsan, hindi mapapaliwanag. Pero kung gusto natin maipaliwanag, sa verse number 6, meron tanong ang mga apostol. Merong tanong ang mga disipulo. Anong tanong? When they therefore were come together, they asked of him. Ito yung bago umakyat si Jesus Christ sa langit, ascension, saying, Lord, what wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Now, paano, uulitin ko, medyo seminary level of discussion tong when it comes to kingdom, medyo deep. Pero since matatagal naman na tayong Christians, yung iba wala pa naman. Tapos naka-record din tayo. Jews understand the kingdom as the literal kingdom na meron sila nung kay Haring Solomon, David. Sino bang unang hari? Saul, David, and Solomon. Now, meron tinatawag na Davidic kingdom. Davidic covenant. Yung Davidic covenant, that one of the sons of David will rule the kingdom forever and ever at hindi na ito mababali. And that's the thing that they asked the Lord here. That's the kind of kingdom na pinapaliwanag o tinatanong nila, yung kingdom of Israel. Yung Davidic covenant, may re-restore ba ito? Kasi nawala yung kingdom. Tandaan natin, si Herod, nung time ni Jesus Christ, hindi ito totoong kingdom ng Israel. Puppet king. Alam na mga Diyos na puppet lang si Herod. Saka unang-una, hindi siya Hudyo. Katulad nung sinabi ko nung nakaraan, ikaw ba papayag ka na ang namumuno ng Pilipinas hindi Pilipino? Siyempre hindi pwede yon. Nung time na yon, ang hari-harian nila, ang puppet king si Herod, hindi siya Hudyo. Kaya parang isang malaking bulag o parang bluff lang yon na meron silang king. No. Para lang ma-appease yung mga religious elites, religious leaders, and religious groups. So, nawala yung kingdom, pagpasok sa New Testament, sa Old Testament, nasakop sila, nahati, after ni Solomon, nasakop yung Northern Kingdom ng Assyrian Empire, Southern Kingdom ng Babylonian Empire. Hanggang noong time ni Jesus, walang kingdom. Okay? So, yun yung tinatanong nila dito. Verse 7, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Hindi yan ang awagin nyo. Now, when Christ already inaugurated them, sinimulan niya nung siya ay dumating. And today, the continuation of His kingdom. Kaya tayo, part tayo ng kingdom. Ang church people, ang mga anak ng Diyos, lahat ng mga naligtas, kingdom citizen tayo. Now, hindi lang yun yung masyadong emphasize ngayon. Kasi nga, continuation, God is building His kingdom. Na someday, pag bumalik si Jesus Christ, hindi yung rapture, okay? Yung second coming, kung saan He will set up His kingdom, that is the full manifestation, full consummation. So, inauguration, sinimulan ni Lord yung kingdom niya nung dumating siya. Ngayon, continuation. Lahat ng naliligtas part ng kingdom. Part tayo ng kingdom. Yung parang anong mas malaki, yung church o yung kingdom? Yung kingdom, syempre. Church, people, we as a church, we're part of the kingdom. And then, pag bumalik si Jesus Christ, second coming, He will set up the millennial reign, the kingdom of Christ, the kingdom of God. Boom. Yun yung consummation. But Jesus Christ said, wag yun ang i-focus nyo.
Okay, it's not for you, parang, mind your own business. That's not your business, okay? Yung literal kingdom. But ye shall receive power. Ito yung dapat nyong isa-isip. Makakatanggap kayo ng kapangyarihan. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kayo, pag natanggap nyo na yung Holy Ghost, pag nasa inyo na ang banal na Espiritu, ang empowerment ng Holy Spirit, kayo ay magiging mga saksi. Kayo ay magpatotoo. Saan? Sa sarili nilang bayan, sa Jerusalem. Sa sarili nilang lugar. Sa mga outcast place, sa Samaria, at sa buong mundo. Outermost part of the earth, or the four corners of the earth. Sa lahat ng dako ng kalupaan. Saksi. So, si Jesus Christ, parang isipin mo, Matthew chapter 28, Acts chapter 1, magkakasama yan. Okay? Yung, go ye therefore and teach all nations. Okay? Magkakasama yan. Kaya kung meron kayong chronological Bible, magkakasunod yan. No? Maybe, nung sinabi ni Lord na go ye therefore, and after nagtanong sila, tapos ito yung sagot ni Jesus Christ. So, the last command, tayo ay maging saksi, tayo ay magdisipulo, tayo ay mag-soul winning, mag-evangelize, mag-witness. Okay? We are commanded to teach and preach. Ano ang ituturo natin? Walang iba kundi yung buhay ni Kristo, the gospel. Now, when we say the gospel, maging clear tayo. What is the gospel? It is clearly told us in 1 Corinthians. Pag tinanong tayo, ano ba ang gospel? Huwag natin kakalimutan, ipaniliwanag yan ng mabuti sa Bible. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi po dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Saan daw sila naligtas? Sa Ebanghelyo. If ye came in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which also I received. Ano yun? How that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And that He was buried, and that He was rose again the third day, according to the Scriptures. So, the life of Christ, when He died, buried, and resurrected. The sinless life of Christ, who He is, and what He has done. Ayan ang kailangan nating ituro. Yan ang kailangan nating ipangaral sa anumang lupalop. Mark 16:15. Every creature, lahat ng tao, lahat ng nilalang na may buhay na tao. Okay? Hindi ibig sabihin, yung aso natin, meron niyang, eto, wag kayo ma-offend. Pero minsan kasi may mga Christian, see you in heaven. Yung aso nila namatay, see you in heaven. Opo. Mga kapatid, wala sa Bible na merong kaluluwa ang mga aso at mga hayop. Wala yun. Meron silang buhay. But, kasi kung meron din silang soul, dapat clear sa Bible na namatay din si Jesus Christ para sa kanila. Okay? At meron din magsusulwinig sa kanila. So, yung creature doon, which the gospel to every creature, lahat ng tao, we have a ministry of reconciliation. Now, when we say reconciliation, okay, punta tayo dyan sa chapter na yan. 2 Corinthians, minsan kasi, narinig lang natin, ang ministry natin ay reconciliation. Ano ibig sabihin nito? And all things are of God, and hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. Verse 18. And hath given to us the ministry of reconciliation. So,
Pag sinabi natin reconciliation, halimbawa kamit nag-away ni Brother Ryan, pag sinabi natin reconcile, makipagbati, makipagkasundo. May tubig. Paasan yung tubig, no? Joke lang yung tubig. Hangin lang. At least may hangin. Public consumption. Ayos Ganun lang pala. When siya reconcile, makipagkasundo. Sabi ng Bible, meron daw tayong gawaing ministry, work of reconciliation. So us, meaning all of us, lahat tayo, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto Him, and not committed unto us the word of reconciliation. What is that? Ang tao at ang Diyos, tignan natin to watch this. God, man. Tanong, ang Diyos ba, biblically, theologically, kaaway, ang tao ba, kaaway ng Diyos? Ang Diyos, kaaway ng tao, theologically and biblically? The answer is yes. The Bible says in Psalms chapter 7, verse 11, madaling kami siduhin yun kasi 7:11, Sister Grace. Psalm 7:11, napupuot ang Diyos sa mga makakasalanan araw-araw. Imaginin mo, ang taong hindi ligtas, habang naglalakad yan, habang natutulog yan, yung wrath ng Panginoon, yung galit ng Panginoon, laging nakaabang. Once na namatay siya, dead na, no? Diretso agad impyerno yun. To pour out the wrath of God. But, meron pang buhay, meron pang pag-aasa. Now, para magkaroon ng peace, magkasundo, sino ang kailangan ng tao? Jesus Christ. Para ma-reconcile ang tao sa Diyos, kailangan niya si Jesus. So, pag ang tao naniwala kay Jesus, naka-receive tayo ng dalawang kapayapaan. Peace of God, tsaka peace of God, tsaka peace of God. Ano ba yung isang preposition? Peace of God, tsaka peace with God. Yan. Peace with God muna. Peace with. Preposition ba yung with of, tama ba? W-I-T-H. Peace with God. Meron ka ng kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, yung galit ng Diyos na appease, wala na. Kasi na-poured out na kay Jesus Christ 2,000 years ago. Nung napako siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, nung si Jesus Christ nasa krus ng Kalbaryo, anong sabi? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabatyan. Kasi nga, yung galit ng Diyos, ng Ama, napunta sa Kanya. But, in Isaiah, it says there, and it pleased the Father to bruise Him. Yung pagkakapako ng Panginoon, it pleased the Father. Parang, nasaktan ng Panginoon, and at the same time, nalugod din siya. Parang, ang hirap unawain. Pero yun ang sabi ng Bible. So, meron na ang taong peace with God. So, next, peace of God. Ito naman yung peace na nararanasan natin. Parang kahapon, nandun kami sa Tagaytay, parang ang payapa, mahamog, malamig, masarap magkape. Meron kapayapaan. And we're singing, gusto ko sana ng kanta, How Great Thou Art How Great Thou Art. Kahit wala kang makita kasi puro hamog lang. Meron kapayapaan. So, dalawa ang binigay sa atin ng Diyos. Peace with God, peace of God. Ang dami na, no? So, mga kapatid, naintindihan ba natin yung ministry of reconciliation? Pag na-share natin sa tao si Jesus Christ, mayroon ng pagkakasundo ang tao sa Diyos, meron ng peace with God.
reconciled, bati na. At binigyan pa ng peace of God, payapa. Joming ka, oh. Next, meron naman tayong tinatawag na we are instrument to bring sinners to Christ. Tayo ay instrumento. Nakalimutan ko, no, sabihin, paalala. Daw si Brother Ryan ng ano eh. Nag-prepare ka ba, bro? Nag-prepare ka? Oo. Hindi, oo. Kasi sabi ko na, kaso nag-rides kami. Sigurado din nag-prepare yun. Kaya ako na lang nagturo. O, si Brother Andy din, di daw makapag-preach mamaya kasi kasalanan ko eh, nag-rides kami. Nag-fellowship kami, kaya wala tuloy. Okay lang yun. Ganun talaga ang life. Oo. Proverbs 11:30, he that winneth souls is wise. Ayan na nakalagay dyan. 1 Corinthians 4:15. Buksan natin. Hindi ko masyadong familiar dito. I think that is about we preach Christ. 1 Corinthians. Yung iba po, hindi na natin bibuksan mga kapatid. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Jesus I have begotten you through the gospel. So, si Apostle Paul, instrumento siya upang ang mga taong to ay makakilala sa Panginoon. So tayo, nawa, marami tayong, alam mo, ang sarap pakinggan kapag paano tayo ginamit ng Diyos para ang isang tao makakilala sa Panginoon. Yun yung dapat ipagmalaki. Hindi yung mga kung ano-ano ng mga though, for carnal reason, fleshly reasons, masarap ipagmalaki yung mga nakamtam natin sa buhay. Fleshly. Pero mas masarap ipagmalaki, maging proud, yung ang sarap sa pakiramdam na ginamit ka ng Panginoon sa taong to. Diba? Ayan, si ganto, ako nag-soul winning dyan. Nadala ko sa church. Kaya nga backslider na ngayon eh. Ganun, no? Kaya ano eh, kaya carnal din kasi ako nagdala dyan eh. Like father, like son. So, halimbawa, yung mga, natutuwa ako na nadala ko sa Panginoon yung mga kapatid ko. Kasi, alam niyo naman, kabataan, ayaw mo maghugas, ayaw mong magtrabaho sa bahay, ayaw mo maglinis, kasi meron ka namang nanay. Di ba? Tama ba mga young people? Ayaw mong inuutusan. Ang pinakaayaw ko yung kung ano pa yung pinakaayaw ko, doon pa ako inassign ng nanay ko, taga-kiskis ng puwet ng kaldero. Nakaka-asar talaga yun. Doon pa ako inassign. Ayaw ko maghugas. Nung ako ay mga na 12, 13, 14, 15. Pero, nung nakilala ko si Lord, tinuruan kami sa church na dapat pag Kristiyano ka na, para maniwala sa'yo yung pamilya mo, dapat kumilos ka sa bahay. Diba? Pakita mo na binago na ka na talaga ni Lord. Ito yung ginawa ko, lagi na ako naghugas, Nanay Mel. Lagi na akong nagkukusang loob. Yung kapatid ko si Julian, sabi niya, parang nung nagsimula nag-church si Kuya, parang nabago siya. Parang ganun. Parang sumibag na siyang maghugas. Yung kasi, kahit labag pa sa kalooban ko eh. Pero, meron ka ng Holy Spirit, kailangan maging masunurin ka sa nanay mo. Kaya nung niyaya ko sila sa church tayo. Sama sila. Ano bang meron sa church? Ayun, nakakilala din sila sa Panginoon. Tapos sumunod yung isang kapatid, si Maymay. Naalala ko nga, hindi ko pa pinapasimba si Maymay kasi kulang sa pamasahe. Ika muna, tsaka na lang. Pag ganito ka na, pag third year ka na, pag second year ka na. Hanggang sumunod yung iba kong mga kapatid. Okay? And then si Mama. Si Papa, nakakapagsimba-simba, pero alam niyo naman mga tatay, no? Still praying na makakilala sa Panginoon ng lubos at hindi lang yon maglingkod sa Diyos. Nabless ako sa kanento ni Nanay Mel kahapon, kahapon ba yun? O last? Parang kahapon nga. Yung kuya ni Nanay Mel na nasharean niya, sabi, ba't ngayon lang ako naging Kristiyano? Sana noon pa. Okay? So kayo din, nawa may mga nadala tayo sa Panginoon.
Masarap po yun na ginagamit tayo ni Lord. Andiyan pa po kayo, mga kapatid? Ang bilis ng oras, 9:42 na. Pag may tanong kayo, taas lang kayo ng kamay, ha? Okay, bakit ba tayo nagwi-witness? Bakit ang tao mahirap mag-witness or hindi nagsosoul winning, hindi nag-evangelize, hindi nag-invite sa church? Ito lang yung key. Kapag hindi ka pa confident, mag-soul winning. Ang palaging advice, dalhin mo sa church, i-invite mo sa church. So, and someone will lead them to Christ. Someone will share the gospel to them. Pero, bakit? Kasi natatakot tayo. Afraid of what people say. Or natatakot tayong ma-reject. Rejection. Sa ano pa naman? Sa lalaki, bilang lalaki, kapag nakakaranas kami ng rejection, parang nakakaasar, no? Nag-apply ka ng trabaho, na-reject ka. Nanligaw ka, na-reject ka. Magpapasa ka ng ganito, na-reject ka. Parang deep inside, bakit ganito? Yung ego ba, natamaan? Ganon din. Subukan mong tumayo ka dyan sa mabuhay. Magbigay ka ng tracts. Kapag ni-reject ka sa una, parang ano ba yan? Pero, ang susi doon, pagpatuloy mo lang. Bakit? Masasanay ka din. Ngayon people, pag namimigay ng tracts, huwag kang katulad ng parang namimigay ng pamphlets ng ibon. May mga tracts dito, galing sa Metropolitan Bible Baptist Church, Toronto. Ito, maganda oh. Ang dakilang regalo ng Diyos, pinadala sa atin. May pangalan pa dito, John Barliga. Yung number, tsaka yung address ng bahay natin. Ay, bahay. Ng ating church building. Paano yung mga nagtitinda ng pabango sa ibon, namimigay ng pamphlet? Ganito lang, di ba? Ganyan lang. Tapos dumadaan-daan lang yung mga tao. Hindi talaga kukunin ng tao yun. Sabi ko, hindi ganyan mamigay. Ganito mamigay. Pag maglakad yung tao, diretso ka agad sa kamay. Yung parang ganito na lang, kukunin na lang, gano'n na lang. Gagawin na, kasi nahihiya din yan eh. Kaya ganito lang sila kumuha. Ganun lang. Nahihiya din yan. Pares, minsan naman, ganyan. Ang ginagawa ko, pag ginanunan ako, susundan ko yun. Hanggang kuhaan niya. Tapos sasabihin naman kanyang people, ang lupit mo talaga, Sir Jomar. Pero pag Muslim, tinanggihan ka, huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang pilitin. Okay? Pero lahat bigyan. Yan, dapat itong mga trucks dito, maubos na yan. Sa una, tanggihan ka, tao po, mag-share lang po pwede po ba makipagkwentuhan sa inyo? Pwede po ba mag-share sa mga tambay dyan? Kuya, busy ako eh. Sa rejection, parang nakakainis, masakit. Tapos ang isip mo, mapunta ka sana sa impyerno. Ganun eh. Pero, pag palagi ka nare-reject, masasanay din tayo. Huwag tayong matakot sa tao. Matakot ka, yung kaluluwa niyan. Uulitin ko, totoo ang Diyos, totoo ang Bible, totoo ang impyerno, totoo ang langit. Ang tao, napansin nyo, yung mga unbeliever, bakit gusto nila ng belonging? Bakit gusto nila ng parang sumasali sila sa mga org, sumasali sila sa mga group? Kasi meron silang hinahanap-hanap deep inside of them. Ang kailangan nila, si Jesus Christ. At ang kailangan nila, a group of people, a community of people, kung saan ang biyaya ng Diyos ay naroroon. Next, nahihiya, shame. Pagod na ako, no? Sunday school pa lang, pagod na, no? Shame, nahihiya. Aba, ang sabi ng Bible, bukutin natin. 2 Timothy, chapter 1, verse number 8.
Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Kaya kahapon, sabi ko sa mga men, huwag niyong ikahiyang kumakanta kayo sa Diyos. Kumanta tayo. Kumanta kami. Bahala na, pagtingin na kami ng mga tao. Kumanta kami doon sa Tagaytay habang mahamog. Ano ba yung kinanta natin? This world is not my home. O, di ba? Tapos, Jesus, Jesus, how I trust Him. Next time, Brad, pag magra-rides, dapat mamimigay din ng trucks. Kaya magsusol winning. Ang gusto kong rides yung may pupunta sa mga tribe. Tapos, mamimigay ng mga goods. Magtuturo, mamimigay ng mga papel, mga ganun. Kunting baptist lang ang mga gumagawa niyan. Anong ginagawa? Wala lang. Punta lang kung saan, relax lang. Pero dapat meron din tayong mga ganun, Yung pumupunta tayo sa mga liblib na lugar, tapos nag-share ng gospel. Gusto ko din yon, mga mountaineering. Sino gustong sumama? Magpupunta tayo sa Okay? Siguro dito na tayo matatapos kasi pagod na si Pastor. Para may pahinga tayo, na 10 minutes. Next is impure life. Anong ibig sabihin nito? Fear that the spoken testimony will not be in agreement with the actual life lived. Kaya nga, nung nakaraan sa Ephesians chapter 4, dapat, kung ano yung pinaniniwalaan natin, magtutugma kung ano yung buhay natin. Mahirap, sabihin mo, ganto, ganyan, maging mabuti, pero ikaw, ang pangit naman ang ugali mo, hindi tugma. Hindi maganda yung testimony. Hindi pong, sabi nga ni Pastor Bong, tao po, andyan po ba si ganto? Diba, hinahanap visitation yung pastor. Oo, yung nagpapaweting. Oo, yung basagolero. Opo, yung papataya ng ending. Ano ba yung ending? Yung sa basketball. Dapat pag, si Brian, mabait yung batang yun, pogi pa. Yung ganun. No? May itsura na, sabagay, sabi nga nila, tabo nga, may itsura. Mabait pa, lagi pa nagpupo. Ano kaya meron sa batang yun? Ganun po. So, wag tayong matakot, mag-invite. Wag niyong ikahiya si Jesus Christ. Wag niyong ikahiya. Wag tayong duwag. Kaya, this year, ang goal natin, i-saturate ulit natin to. Bahala kayo kung walang sasama sa akin. Mag-visitation, i-revive yung mga kapatiran, yung mga pamilya kayo na hindi pa saved, bisitahin natin, ipag-pray, kaibiganin, soul winning, tracts giving, basic things in Christian life. Kasama to, soul winning, witnessing for Christ.